Coach, napo-post mo to sa YouTube? Yes, ipo-post ko to. 6 na coach, okay, 6 na daw, sabi ng nasa TikTok. Dinala ko ng CR sa live mo para din ako. Wow. Okay, tuloy. Dito na tayo sa price relatively. Okay? So, pag sinabing price relatively, ito lang naman yung price relative to. Idudugtong nyo. Kanina pa nag-umpisa, coach? Yes, 5 p.m. Price relative to. Yan. Kunyari, support and resistance ka, resistance. Price relative to resistance. Price relative to support. Ano pa? Price relative to polarity. Basically means, sinasabi lang niya, ano yung reaction ng price relative dun sa tinamaan niya. Ano yung naging reaction? Nakaupo sa... Hina ng audio ko? Malakas naman. So, let's say for example, ito. Binigyan ka ng ganitong price. If ganito lang yung picture mo, wait lang. Ay, sorry. If ganito lang yung picture mo sa market, you will think na this is bullish candle, which is correct naman. Bullish candle siya. And pwede mo siyang ilong. Okay? Pero, ito yung price relative to previous candle. What if ito yung structure niya previously? Price, this is price, relative, humina. Hello. Humina ba? Hello. Cute lang voice ko. Anong mahina kayo dyan? Hindi nga. Legit, mahina. Ay, wait lang. Yung sa TikTok malakas. Sa Facebook mahina. Gawin ko dito. Wait lang. Wait. Malakas naman sa akin. Ang hina ko talaga sa inyo. Mic, auxiliary. Hello? Mahina sa FB? Ba't sa iba malakas? Wait lang, sa TikTok malakas. Sa FB mahina. Sakaling kita dyan. Hello? Hello? Malakas mo na. Kanina mahina pero nalakasan ko na eh. Alam mo na kung binago. Naka-earphone ka. O, malakas sa iba sa FB. Lipat ka sa TikTok. Okay naman sa iba. Sige. Baka malabo lang sa'yo or yung relasyon niya. Okay, goods. So, going back, lagi niyang ask yung sarili niyo, bakit ka ba bumabalik dyan? Di pa ako tapos dito eh. Price relative grrr. Dami kong grrr. Tapos ito ayaw maklik yung pentel. Talaga tong Canva eh. Pag pa-exciting part, nagde-delay. Malakas naman sa kanila lang yung mahina. Thank you. Okay na daw. Nabibitin yan sa TikTok eh. Okay. So yan, price relative to. Pag nag-candlestick psychology kayo, sobrang dami nito. Let's say candle lang to ah. Candle relative to previous candle. Candle relative to next candle. Okay? Or candle relative to previous structure. Candle relative to present structure. So let's say for example, itong red arrow is a structure and ito single candle lang. So the question is,
price candle relative to previous structure. Ito yung previous structure niya, bearish. So, ibig sabihin, itong maliit na price nito, magmumukhang retracement sa bearish structure. Magiging ganito yan. Gets? Samantalang, this picture, bullish tayo sa candle na yan. And possible, upward siya. Pero dahil naintindihan mo yung candle relative to previous structure, bearish yung galing yung structure niya, most likely, makikita mo tong candle na to as retracement and possible na bumaba yung price. Okay? What if itong structure na to na bearish structure relative to previous structure, and ito yung nakita mong previous structure sa kanya sa higher time frame. Then ako confirm na itong candle na to is bullish kasi yung higher time frame niya is bullish. Itong nakikita mong red na to, konting retracement lang pala yon ng higher time frame bullish. Sa FB lang mahina audio. So yan. So ibig sabihin, itong nakikita mong bearish na to, hindi siya magtutuloy-tuloy pababa. Bakit? Kasi previously, yung structure na niya, galing siya dito sa malaking green structure. Basically means, kahit magkaroon dito ng maraming red candle, internal lang yan itong malaking candle na to. Overall, bullish pa rin yung market. Ganda ng explain ko doon. Ay, sorry. Nagbuhat ng bangko. Okay, erase ko lang. Walang undo dito eh. Wala ring erase dito eh. So, kailangan mo is iganyan. Tapos, balik mo doon. Pag naka... Okay? So, I hope na-gets nyo yun. So, kung di nyo na-gets yun, try natin dito sa bearish. Okay. Makita ka ng ganitong bearish candle, automatic, bearish ka. Kaya sa community talaga, pag sinabi nilang, grabe, dump yung fartcoin or bagsak, makakakita sila ng ganito sa market. Pero pag titingin ako sa daily or sa 4 hours, sa weekly, yung ganito, galing naman siya sa, kunyari, yung red na yan, nandito lang siya, yung red na yan. Galing siya sa ganitong candle na color green. Okay? So, kailangan mo tignan yung price relative to. Okay? So, itong price na to na bearish, ano ba itsura niya sa previous? Ganito yung previous niya. So, pag ganito yung previous niya, ang price dapat na may intindihan mo sa present or sa next movement, pataas. Kasi, itong red movement na to, retracement lang nitong previous candle. Okay? What if itong previous candle mo na green, relative to previous structure, ganito yung itsura niya. Then, ma-assume mo na yung next movement nito is bearish. Kaya mo na pe-predict yung price sa nearest direction niya kasi may intindihan mo yung previous structure niya. Kaya sabi ko sa community yung ganitong structure, wait lang, i-drawing ko. Malaking ganyan, tapos gumaganto si price, red, tapos gaganyan, tapos balik si price, red, tapos gaganyan. Diyan ko sinasabi na yung price magpa-pump momentum breakout dahil previous resistance to. Mapapansin nyo, kahit may mga red dito, hindi siya pinapansin ng price kasi internal lang yan ng buong candle na to. From swing high to swing low. Okay? And kahit anong ibagsak dito ng red, basta ganito yung structure, bullish ka. And doon mo maiintindihan na yung price na to, ano ba siya compared dito relative to previous structure. And maiintindihan mo na, okay, dahil bullish yung previous structure, retracement lang to, bullish ka pa rin dito. Okay. Ito, nagko-confirm ba siya? Price relative to previous structure, red. Okay, and this bullish candle. Then maa-assume mo yung next movement. Ganito lang siya. So, itong bearish na ba to? Downtrend na to? I-check mo sa previous structure. Bullish, then previous structure, then previous structure, bullish overall. So, maa-assume mo na bullish siya. And dun ka papasok na dito.
Nagbabago yung sentiment mo sa market based sa reaction ng price relative to previous movement. Okay? Kaya sinasabi ko sa community, hindi to hinuhulaan, binabasa to. Nababasa yung chart, especially yung candlestick psychology. Kaya minsan makakita kayo ng trader na wala na siyang lines, wala na siyang measurement, more on naked chart na lang dahil naiintindihan niya yung structure kung paano gumagalaw yung market. Pero kahit maintindihan mo to, hindi ito excuse para hindi ka matalo. Okay? Lagi may improvement sa market and dynamic yung movement niya. Yung sa tingin mo, ganyan na next gen is bullish pero gaganyan lang pala tas baba. So, open pa rin for improvement. Going back, dito tayo sa structure. Aba. May nagigets? Learning so far? Tahimik nyo ah. Wala. Yes. So yan. Once na maintindihan nyo na to, medyo malawak kasi talaga to, may kasama pa tong candle size. So let's say for example, itong bullish candle na to, ito na yung present movement niya. Itong maliliit na candle na to, hindi siya nagsisignify na si market is bearish movement na. Kasi internal lang lahat yan. Okay? Internal lang yung nangyayari sa movement na yan. Kahit makita kayo ng red, hindi pa siya indicator na bearish si market. Ang bearish indicator, kailangan matumbasan niya yung size ng candle na to. Kung ganyan kalakas yung bullish, kailangan may counterpart siya na malaking bearish. Dito pa lang nangyari yon. Dito mo pa lang masusure na si market malakas na bullish, then may counterpart na bearish. And by this time, mako-confirm mo na si market is bearish movement. Pero pag ganito lang, more on internal structure pa lang siya. Kaya kailangan, alam mo yung previous, yung pinanggalingan ng candle bago siya nag-formulate. And yan, continuous na. So, imagine this is 4 hours. Ikaw na nakatingin sa scalper, nasa 5 minutes ka. Ito yung green. Malamang sa malamang, itong candle mo na green, nag-long position ka na dyan kasi pump sa'yo yan. Nag-bullish. Okay? So, imagine, yung bullish price mo dyan, yung long position mo, kakaunterin mo yung downtrend ng 4 hours. Kaya, minsan, nara-run through tayo ng market as liquidity kasi yung konting reaction lang na green na ganyan, kinoconsider natin na bullish hanggang all-time high. Which is kahit walang basis. Naglolong lang tayo dyan hanggang all-time high. So, yan. Yung candle na yan, price, green candle relative to this structure, anong laban nung buyer na yan? Okay? Question? Goods na tayo dito sa candles? Grabe na, foundation layout. Any question before we proceed sa flow chart? Coach, isa pa. Isa pa daw sa TikTok. Tignan niyo tong math na to. Etong price na to, nag-pump, plus yung next candle niya, nag-dump, equals, ganito yung candle niya. More on shooting star ba to or hammer?
Itong price na to, itong itsura na to, if you will understand candlestick psychology, bearish price movement to, kahit color green yan. And dapat susundan niya ng bearish movement pababa. Now, dyan yung maiintindihan kung ano relationship ng previous candle sa next candle. Punta tayo sa chart for example. Walrus. Okay? Bullish walrus. From this low to this high. Sobrang salamat po sa'yo ko lang naintindihan ng maayos. Liit na bagay. Paano ko choose yung candle closer na sumunod green pa din? Ibig sabihin may invalidate yung hammer na yan. Pero kung candle closer niya nasa lower time frame, proceed ka pa rin sa previous bias. So, yan, 4 hours. Ito si 5 minutes. Si 5 minutes, ang POI niya, itong previous high. Ito lang dapat makapture ni 5 minutes. Kasi nasa lower time frame siya. Imagine ko si 5 minutes, nag-confirm dito, nakakita siya, uy, bagsak, bearish to. Ang sarap i-short. Kahit mahuli niya yan dyan. Hindi niya yan pwede targetin hanggang dun sa low ni Walrus. Dito, sa low. Bakit hindi niya pwede targetin yung ganito? Kahit possible naman. Kasi yung previous movement na yan sa 4 hours, ito lang yung candle na yon. Okay? Ito lang yung candle na yon. 5 minutes. Ito yung overall chart ng 4 hours. Swing low to swing high. So imagine, yung mga nag-short sa area na yon, kahit valid naman yung short nila, maganda rin yung POI, dadaanan lang sila ng market. Kasi tingnan nyo naman yung approach ng buyer, yung bulls dito. Sila yung may control ng market. Pag kinounter mo siya ng short dahil nakakita ka lang ng mahabang candle, kaso nasa 5 minutes, walang mangyayari. Dadaanan ka lang ng price. Kung gusto mo makahanap ng bearish dito sa Walrus at gusto mo i-short dito hanggang bottom, kailangan may magpakita rin ng red candle sa same time frame na yan. And dun ka makakanap ng confirmation. Pansin nyo pag bumababa na yung Walrus, papakitaan kayo ng 4-hour candle. Mga ganyan. Pero yung ganito na kaliliit, nasa lower time frame lang yan. So, may YouTube ka nito, kakapasok ko lang. Yes po, sa CryptoChamp Trader. Upload ko sa YouTube. Coach, for clarification lang. Yan ang POI, di ba? Kapag madaming candle sa iisang lugar. Hindi. Yung POI, kung saan kayo nagte-trade. Let's say, for example, ito lang nilagay ko. Dito, naglagay ako ng box lang. Yan yung POI. Ibig sabihin, hindi ka magte-trade hanggat hindi bumababa itong price dito. Yan yung POI. Okay? So, sabi natin, cornerin ko to si Walrus. Dito sa black line, tsaka dito sa blue line. Waiting game ka pa rin. Wala ka pa rin iti-trade kasi si market hindi pa nakakapunta sa blue line or sa black line. Yan yung POI. Point of interest. Diyan ka lang magiging interesado mag-trade. ETH good to short. Later, check ko. Coach, marunong po ba kayo yung CRT? Yung candle range theory, same lang din. Sa confirmation na yon. Yon. Let's say for example, dito, POI mo tong black line. Nag-top na dyan sa lower time frame. Then, dyan nyo i-apply yung analysis tsaka yung confirmation nyo. CRT, candle range theory, or
structure, break of structure, candlestick, RSI, overbought and oversold. Diyan nyo hahanapin. Hindi dito sa gitna. Pag hinanap nyo dyan sa gitna, parang chine-chase mo lang din yung price. Okay? So, I hope clear to. Walang question? Ayaw nyo talaga magtanong. Shy type kayo eh, no? Next. Wala nang question sa TikTok, sa YouTube. Ay, sa YouTube. YouTube ako nag-YouTube. Okay na. Gets na. Sa inyo, walang question? FB peeps. Proceed na tayo sa flowchart. Last na tong flowchart. Konting tiis na lang, ma-apply nyo na to sa chart nyo. Tagal ko na to ginawa, mga 2013 pa. 2013 tuloy, 2021. Basic and advanced flowchart. And para to sa mga basic trader na hindi nag-chase ng galaw ng market. Coach, paano naman yung sa volume and sa candlestick body? Siguro sa susunod na yan, ibang topic na yon. Coach, tip naman sa may mga plano pumasok sa trading. Yung mga may plano pumasok sa trading, invest muna kayo sa knowledge and research. Huwag muna kayo magpasok ng monetary. Kailangan naiintindihan nyo muna kung paano siya gumagalaw. Kasi, malay mo, hindi mo magustuhan yung field na to. Mahirap kasi siya. So, ito for basic trading decision flow chart. Tapos na tayo sa price relative to Ito na yung visuals niya. Where is the price? Okay. So, ngayon, kung nakapag-plot ka na ng weekly high, weekly low, might as well example na natin dito. Kay Walrus. Hindi, ibang coin para hindi tayo kay Walrus lang. Bigyan niyo ako ng coin. Ang trading ay hindi para sa lahat. Pengu. Oo, hindi para sa lahat to. Okay, Pengu. Mukhang Seika. May hold ka ba yan? Okay. Ano yung gagawin ko? Mark natin yung high ng Pengu. Sabihin natin, ito yung daily niya. And ito yung daily. Ano tayo sa 4 hours? Sa 4 hours na lang. Sabihin natin 4 hours yan, tapos 4 hours to. 4 hours high, 4 hours low. Question. Balik tayo dito. Where is the price? Nasa resistance, sideways, or nasa support? Check nyo ulit. See? Okay, nasa si price? Nasa resistance, nasa taas, nasa support, or sideways? Where is the price? Go, answer me. Yan yung question. Nasaan si price? Nasa resistance, nasa sideways, or nasa support? Kasi yung pangalanan ko pa.
20. Yung iba hindi sumasagot dito sa ano, FB. Hello. Sideways, okay. Sideways, goods. Sideways din sagot sa TikTok. Sideways, sideways, sideways. Ranging, sideways. Okay, goods. Ay, mali. So, anong gagawin? Wait for breakout or breakdown. Ibig sabihin, pag sideways yung market, aantay mo lang siya lumabas sa resistance, breakout, or breakdown. So, by this time, wala tayong gagawin. Kasi wala pa namang ginagawa si market na mag-breakout or breakdown. So, sabihin natin, ginawa na niya yung iba dyan. Balik tayo sa chart. Plot your support and resistance again. Okay? Ito, hindi ka man nabababa sa lower time frame kasi wala namang tinatapik si market eh. Nag-start ka sa higher time frame which is yung bias mo. Ito yung tinatanong sa'yo. So, plot your support and resistance again, then go back to the question, where is the price? So, kung babalik tayo kay Penggu, tapos, ibababa natin dito yung resistance at saka yung support, tatanungin ka pa rin, where is the price? Currently, nandito siya sa gitna. So, ranging. Babalik ka lang din dun ulit sa question. Wait for breakout or breakdown. Okay? Let's say, gawa tayo ng example na si price nasa resistance. Sabi natin, ito si support. Ito si support natin. Tapos, imagine wala pa to. Pag tinanong ka dito, where is the price? Price is price on support. Yes, nandito siya sa movement na to. Good evening, Code RFX. Okay, nandito siya sa support. Yes, wait for confirmation and buy. Ito na yung lower time frame. Price on support, yes, wait for confirmation and buy. What if nasa support siya? No. Ibig sabihin, do not trade kung wala siya sa support. So, naglagay ka ng support dyan. Check. Nasa support ba si price? Yes. Wait for confirmation and buy. Anong confirmation makikita mo dito? Could be candle, structure, okay, CRT, ano pa? Change of character, break of structure, demand, oversold, and so on. So at least may intindihan mo kung paano ka gagalaw sa chart. Copy? So naiintindihan nyo na itong flow chart? Yung flow chart kahit sa lower time frame ka. Pasok tayo sa lower time frame ng Penggu. 15 minutes. Okay, eto maganda. Ito resistance mo, tapos ito support. Okay. Asking again, where is the price? Is price on resistance? Mostly nasa resistance na yan, approaching. Okay, ayan, malapit na siya. Pagpunta dyan ng price, yes or no. Pag yes, ayun, hahanapin mo. Wait for confirmation and sell. Pag no, ibig sabihin do not trade. Okay. So, ibig sabihin, hahanap ka ng confirmation dito to look for sell. What if walang sell na pinakitang confirmation dito?
Anong gagawin mo? Basic. Yan, pumunta na siya dyan sa resistance, walang confirmation ng sell. Anong gagawin mo? Go, answer. Correct, sa TikTok, walang trade. Hindi ka mag-execute ng trade. For basic knowledge, okay, invalidated, no trade. Yes, pero make sure, gusto mo talaga yan. Mahirap magturo. FRVNZ. So, yan. Okay, correct. Raymar, kung nag-breakout bullish to, it means hindi siya opportunity for sell. Yun na, yun na yung indication na hindi ka dapat maghahanap ng sell. Pero imo resistance to na dapat nagsasell tayo pero hindi ka nag-sell. Sige, later reply ako. Saan mahanap ang confirmation mo, coach? Marami. Pwedeng sa susunod na session siguro. May structure kasi, may CRT, may candles. Maraming confirmation. Pero kung ako basic trader lang, basta resistance, iso-short ko na agad yan. Kasi darating time makakapture mo din na yung resistance, bababa yung price. Pero take note ha, huwag nyo kalimutan yung mga previous slides na tinuro ko sa inyo. What is the relationship of price relative to previous structure? So, pag nakita ka dyan ng short, iso-short mo ba siya hanggang bottom? Hindi. Kasi, tingnan nyo naman yung price relative to previous structure. Bullish yung structure. Madali lang yung ICT and SMC. Clean. Pwede mo makahingi ng sample, confirm ng breakout. Salamat. Confirm ng breakout, eto. Pag si market lumabas dito ng malakas, tapos hindi na bumalik sa loob. Okay? Yun yung confirmation ng breakout. Wala lang maganda ditong example eh. Ito. Let's say this is your previous high resistance. Price is approaching. Yan yung confirm breakout. Ang lakas, no? Tapos, dyan din bumalik si price. And etong down na to, hindi na to tinapek ng market. Ay, sorry. Hindi na yan binalikan ng market. So, it means kung nandyan yung SL mo, safe yung SL mo. Hindi pa natatapek. And hanggang ngayon, nandun ka na sa bullish. Yan, confirm breakout. Okay, coach. Ginagamit ko yung tinuturo mo last live. Paano madali, coach? Madali lang yan pag naintindihan nyo yung structure or yung basic. Kasi ano lang naman siya, improvement. Kaya itong session na to, more on makaka-explore kayo pag naintindihan nyo tong movement na to. And actually, pag naging master kayo ng ICT or SMC, baka iwan nyo lang din yun kasi hindi nyo na siya mapapakinabangan for future reference. Or depende. Hindi lahat ma-apply, in short. Kasi lahat naman gumagana. Coach, paano po patingin ng directional bias if scalper ka po? Ano po meaning ng equal high or equal low? Equal high yung ganito lang. Yan yon, dalawa lang siya high. Hindi ibig sabihin equal ha. Kahit hindi pantayan, equal high pa rin yan. Mostly pag ganyan, sinisip ng market pataas tapos bababa. Isa rin yan sa confirmation. Dito, pag nakita ka dyan ng equal high, okay, isa rin yun sa confirmation na si market, possible umangat, tas bumaba. Same din sa ilalim. What time ako nag-start? 5 p.m. po. Patapos na kami ng 7 p.m. Upload ko naman to sa YouTube.
CryptoChamp Trader. So, sa directional bias ng scalper, delete ko lang ulit to. Ayan, kita mo na agad pag zoom out mo. For 15 minutes. Ito lang titignan nyo para maintindihan nyo itong mabuti. Wait lang. Lalapit ko sa inyo yung price. Ay, hindi nyo kita. Asan yung low tsaka yung high? Ito yung low. Ito yung high ng price. So, ibig sabihin, sa ganyang itsura, bullish na yung market. Kasi nandito yung low, nandito yung high. Okay, paano malaman na bearish? Punta ka dito. Yung high naman yung nasa taas. Yung low nandito sa baba. So, ibig sabihin, bearish yung structure. Okay, ganun lang makikita yung directional bias ng scalper. So, this movement is bullish. Then, pwede nyo nang i-check. Clean equal low and equal highs. Parang ganito lang yon. Let's say, for example, ito. Yan. Pag itong price na to, bumalik siya dito sa area na to at nag-react, clean equal high na yan. Okay? Itong market na to, bumalik dyan, tapos nag-react pataas. Meron ka na ditong equal low. Okay? In short, liquidity. Dahil pag nag-long ka sa position nito, makikita mo yung market babalik dyan para i-sweep yung dalawang yan, tapos tsaka aangat. Diyan yung malaman na tama yung bias nyo, pero nahagip yung SL. Yung entry model or confirmation sa next siguro. Pero madali lang talaga yung confirmation. Ang mahirap yung refinement. Ito, kunyari, for example, ito. This is your previous high. Bumasag si market. Enter na ako dito sa mismong line. Dito, sa mismong line. So, itong BTC, kung tinatanong nyo kung saan yung entry point ko dito sa BTC, ay, ang kalat. Diba? Ayan, BTC. So, punta tayo sa 1 day. So, ito yung entry ko sa BTC sa 1 day. Ito lang, itong high na to. Tapos yan, tinapik niya lang din dito. So, syempre, nung bumaba siya dyan, nag-refine na ako, nag-confirm na ako, then long, hanggang dun sa taas. So, yun yung basis ko. Ito lang yung high or polarity. Okay? So, proceed. May nagagets naman kayo so far. Basic yung pinakita ko sa inyo kanina. Ngayon, pag basic, limited to na hindi ka nagte-trade pag wala ka nakitang setup, which is basic nga siya. And less stress. Na pag yung price, nasa resistance, do not trade. Iba, babalik ka pa, do not trade. Then, ito yung advance. Okay. Same lang to sa basic. Pero this time, hindi ka mauubusan ng trade opportunity sa market. So, sa advanced trading decision flow chart, question ulit. Kita nyo ba sa TikTok? Where is the price? Okay. Is price on resistance? Sasagutin mo yan, yes or no. So, pag no, tatanungin ka ulit, price nasa support ba?
Okay? So, pag yes, look for confirmation. Dito muna tayo sa resistance. Is price on resistance? Yes. Then look for confirmation. Ano nakikita mo? Bullish confirmation or bearish confirmation? Pag bullish confirmation, buy. Biruin mo nasa resistance ka, pero nag-execute ka ng buy. Kasi nga, naiintindihan mo yung confirmation. Kung bearish confirmation, look for sell. Kasi sell yung nakita mo information. Okay. So, balik tayo dito. Is price on resistance? No. Okay. So, kung wala siya sa resistance, check natin. Is price on support? Yes. Okay. Pabalik ka pa rin dito. Nasa support siya. Look for confirmation. Bullish confirmation sa support? Buy. Bearish confirmation sa support? Sell. Imagine, nasa support ka pero nagsasell ka. Kasi nga, advanced na to. Hindi ka limited. Balik tayo dito. Is price on resistance? No. Is price on support? No. Wala rin sa support. Is price sideways? Okay. Pag sideways siya, yes. Wait in the resistance or support as your point of interest. So, ibig sabihin, pag si market nasa ranging between support and resistance, sideways lang siya, mag-aantay ka pa rin sa resistance. Then, pag nag-breakout, buy, resistance rejection, sell, support rejection, buy, support breakdown, sell. Para nagulantang yung mindset niya dito sa advance, no? Pero madali lang talaga to. What if price on resistance? No. Price on support? No. Price on sideways? No. Then balik ka ulit. Balik ka. Price is on resistance. Paikot-ikot lang. So, alam mo, kahit saan pumunta si market, makaka-capture mo siya kasi paikot-ikot lang naman talaga yung flowchart niya. And walang, ano ba tawag doon? Walang hindi masasagot na question doon kasi nga, nasan si price? Tago. Yan lang naman yan eh. Nasa resistance siya, nasa support, or nasa sideways. And lahat yon may sagot kung paano mo siya itatrade. And tinuruan ko na kayo sa chart kanina kung paano nyo malalaman kung nasan si price. Okay, sabihin natin ito si BTC, resistance, si support nandito. Okay, currently, yung price na yan approaching resistance. So yes balik tayo sa chart, flow chart. Is price on resistance? Yes. Look for confirmation. So pag si market nag-tap na dun sa resistance, ang hahanapin mo dyan, ano na ang makikita mo dyan? Hindi mo nahahanapin. Kasi sa basic, ang hahanapin mo dapat, bearish confirmation. Pero dito sa advance, ano na yung nakikita mo? Doon na papasok yung confirmation. Ano nakikita mo? Bullish confirmation o bearish confirmation? Pag nakita mo bearish confirmation, sell. Pag nakita mo bullish confirmation, buy. Okay? And yan yung example nun. Bullish confirmation on resistance means price breakout from the resistance. Lumabas siya sa resistance. Kaya kung sasabihin mo na si market dito sa chart, paano coach kung bearish? Kung bearish, slip na. So, let's say for example dito, iniisip mo, ang taas na nitong price. Hindi ka makabili sa BTC, ang taas na. Pag siya nakalagpas dyan, ito na yung lowest niya. Baka hindi ka na makabili below dito. Okay? Same thing na nangyari dito. Sa area na to. Iniisip nyo ang taas ng price dito. Diyan, ang taas ng price dyan, hindi ka makabili. Pero nung nakalagpas si price doon, hindi na siya bumalik dito sa inaabangan mo. Okay, eto na yung previous niya. So
if you think na itong BTC na to is mataas na, wait mo pag nag-breakout siya dyan, baka hindi na siya bumalik dyan sa sinasabi mong mataas na. Okay? And same thing yung sa BIMX. Nandito lang yung tumitingin and iniisip niya mataas na to. Nag-pump na. Ito yung tinitignan niyang nag-pump na. Ito, nag-pump na si BIMX. Tapos, wala siyang mapasukan dyan na confirmation or dip kasi iniisip niya mataas to. Then, tumingin ka sa 1 week or sa 1 day. Okay? Lahat ng nasa ilalim ng red line is discounted area or 1 week. Sa tingin mo mataas pa yung BIMX na yon, wait mo until mag-pump siya hanggang dito. Doon ka talaga may iwan. Pero dito, kahit saan ka pumasok dyan, hindi ka may iwan dyan kasi below red line is already a discount. Nakatingin ka lang sa lower time frame kaya kala mo nagpa-pump. Wait mo mag-breakout siya dyan. Same thing sa ENA, same thing sa BNB or sa mga nagpa-pump. And that concludes our session for today. Sa confirmation, see you sa next session. Okay, goods. Baka ma-information overload na kayo niyan. Any question? May natutunan ba? Mag-schedule ako ulit ng next. Update ako sa Telegram. Yung PDF sa send ko sa Telegram. Madami. Patikim pa lang yan. Sa YouTube, Crypto Chum Trader. Ito rin yung name. Sa next na yon yung mga indicators. Dito sa kabila, walang question. Sa live. May natutunan. Uy, Ma Maureen. Yes, upload ko dito, tsaka sa YouTube. Thanks for attending. Yes, coach yung entry model sana or confirm. Sa next session, entry model and confirmation. Salamat po. Etong picture na to, isa-send ko lahat sa Telegram. May watermark to para alam nyo na hindi dapat to ibenta sa iba. Nakakalito yung refinement, so mag-basic ka na lang. Don't subscribe sa'yo. Thank you. Next session, update ako sa Telegram. Gusto niyo ba may next session? Ano tanong mo? Ikaw pa nahiya? Welcome. Thank you, thank you. Kailan next session? Update ako sa TG.